Kiana's POV. Humahangos ako nakarating sa restaurant kung saan sinabi ni Daddy na magkakaroon kami ng dinner kagabi. Naroon na silang lahat, busy sa pagkwakwentuhan habang ako'y mukhang kagigising lang dahil sa gulo ng buhok ko. Buong bilis kasi akong tumakbo para lamang makarating dito. Sorry, I'm late. Pabulong ko sabi na maupo ako sa tabi ni Pen na kagad nang umiti sa akin na makita ako. Ayos lang Kiana, at least nagpunta ka, sabi naman ni Daddy. Nakikita mo ba sarili mo ngayon Kiana? Magdi-dinner tayo with a very important person. Tapos ang tanging suit mo lang ay white t-shirt at pantalon? At tingnan mo pa yung buhok mo, parang kagigising mo lang eh. Biglang komento ng stepmother ko, napayuko na lamang ako. Pasensya na po, galing po kasi ako sa school, kaya hindi na po ako nakapagpalit ng damit. Okay lang yan Kiana, kahit nabasahan pang suot mo, maganda ka pa rin. Ani ni Pen upang pagaanin ang loob ko, pero kaagad ko namang nakita sina Julia at Janice na nakatingin sa kanya ng masama kaya kaagad ko siyang siniko. Baliw ka ba? Kung sinasabi mong pangit kami, parang sinabi mo na ring pangit ka, inis na sabi ni Julia. Stop the childish argument, okay? Malapit na dumating ang bisita natin, kaya ayusin nyo na yung mga sarili nyo. Pag-aawat ni Dad. I'm still curious kung sino bang bisita na yon. Bulong ni Aunt Patricia. Tumingin sa kanya si Dad saka nagsalita. Makikilala niyo rin siya mamaya. Kaagad ko namang inayos ang sarili ko. Sinuklay kong buhok ko gamit ang mga daliri ko para naman kahit papano hindi ako mukhang sinapian kapag dumating ng sinasabi ni Dad na bisita namin. Sa totoo lang, maging ako'y napapaisip kung sino kayang bisita na yon. Para kasing sobrang importante niya para paghandaan siya ng ganito ni Dad. Although, mayat-maya ako nakikita si Dading umiinom ng tubig na tila ba kinakabahan siya. Kiana, may nakumpos akong bagong kanta. Kailangan mong marinig to. Biglang bulong sa akin ni Pen. Talaga? Pwede ko na bang marinig ngayon? Sure. Mabilis na nilabas ni Pen ang phone niya. Ipapasok niya na sana sa tenga kong earphone na bigla na lamang kaming may narinig na mga yabag papunta sa direksyon namin. Lahat kami napalingon sa direksyon na pinanggagalingan noon. Bigla na lamang tumayo si Dad kaya naman pati kami napatayo na rin. Isang grupo ng mga lalaki nakasuot ng itim na mga suit ang naglalakad papunta sa direksyon namin. Actually, familiar sila sa akin. Hindi ko lang talaga maalala kung saan ko sila nakita. Mukha silang miyembro ng isang gang o hindi naman kaya yung mga secret agents. Bulong sa akin ni Pen. Nang makalapit na sila sa amin, bigla silang luminya at gumawa ng daan sa gitna. Mula doon ay bigla na lamang dumating ang isang matangkad na lalaki sa gitna. Walang ibang maririnig kung hindi ang yabag niya. Suot niya isang itim na tuxedo kung saan kitang-kita kung gaano siya kamaskulado. Ang itim niyang buhok ay naka-slick back. May hawak siyang sigarilyo sa kanang kamay habang bumubuga na usok. Napatitig ako sa kanya. Nang matingnan ko siyang maigi ay doon ko lamang naalala kung sino nga ba siya. Nanlalaki ang mga mata ko nagpaturo sa kanya. Ikaw? Lahat sila'y napalingon sa akin. Pati na rin yung lalaki. Bakas ang pagkagulat sa mukha niya na makita ako. Binato niya sa sahigang sigarilyong hawak niya saka yung inapakan bago ngumiti sa akin. We meet again. Kilala mo siya kaya na? Tanong ni Daddy sa akin. Opo Daddy, siya yung lalaking. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang ma-realize ko kung gaano nakakahiya yun. I mean, opo, nagkita na kaming dalawa. Daddy, you mean that woman is your daughter too? Gulat na tanong ng mayabang na lalaki kay Daddy. Tumango naman si Daddy sa kanya. Yes, she is my youngest daughter. Your daughter, huh? She doesn't look like you. Sabi ng mayabang na lalaki habang nakatingin sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin saka ako bumaling kay Dad na tumango na lamang sa akin saka ngumiti. Bakit hindi muna tayo maupo? Ang restaurant na to'y naghahain ng masasarap na pagkain. Sigurado ako magugustuhan mo to. Noah, you can just call me Noah. Tugon na lalaki. Tumangot-tango si Aunt Patricia habang nakangiti. Noah, what a handsome name. My name's Patricia. I'm William's wife. And these two girls here are my daughters. Hi Noah, I'm Julia. And I'm Janice. Nakatingin silang dalawa kay Noah habang nakangiti ngunit imbis na pansinin sila'y bumalik sa akin ng mayabang na lalaki. Why don't you introduce yourself too? Kiana. Tugon ko naman nang hindi tumitingin sa kanya. Kiana, beautiful name. Saad niya. Muling tumikim si Daddy. Should we order some food already? That's right, let's call the server.
Dagdag ni Aunt Patricia. Miyami nagsimula na rin kaming kumain. Hindi ako makakain ng maayos dahil nararamdaman kong pagtitig sa akin ni Noah mula sa kinauupuan niya. Hindi ko tuloy maiwasan ng lalong mainis. Mukha siyang mafia boss sa tingin mo? Biglang bulong sa akin ni Pen. Tama ka, mukha rin siyang puminyak. Tugon ko saka kami nagtawa ng dalawa. By the way William, nasabi mo na ba sa kanila ang dahilan kung bakit ako nandito? Bigla na lamang nagsalita si Noah. Bakit gano'n siya makipag-usap sa dad ko? Wala talaga siyang galang. Muntik nang mabulunan si daddy, kaya naman kaagad ko siyang inabutan ng isang baso ng tubig. Thanks Kiana. Dahan-dahan lang sa pagkain dad, o hindi mo pa sinasabi sa kanila? Anong sinabi? Tanong ni Tita Patricia. Pinag-cruise ni Noah ang mga braso niya. Malaki ang utang ng asawa mo sa akin. Hindi niya maibigay sa akin ang kanyang kumpanya. Kaya sa halip ay nagkasundo kami. May utang sa'yo si Dad? Nagtatakang tanong ko saka ako bumaling kay Daddy para kumpirmahin yon. Totoo ba yun Dad? Tumingin sa amin si Daddy saka siya tumango. That's true. Pero imposible yun Dad. Wala naman tayong mga utang, hindi ba? Bakit hindi niyo nalang siya bayaran? Marami naman tayong pera. Hindi ba? Tanong ni Pen. Sorry to say. Ngunit kahit nabayaran mo ko ng lahat ng perang meron ka, hindi ito makakabawas kahit 50% ng utang niya. Tugon ni Noah. Nalaki ang mga mata ko. Dad, totoo po ba? Yes, that is true. Malaki utang ko sa kanya. Si Noah tumulong sa akin upang maitayo kong kumpanya. Dad, pero anong kasunduan na meron ka kung hindi ka namin mababayaran ng ganong kalaking halaga? Tanong ni Tita Patricia kay Noah. Sumandal si Noah sa kinaupuan niya habang magkakrus pa rin ng mga braso. Sinabi niya na handa siyang ibigay sa akin ang isa sa kanyang mga anak na babae. Lahat kami ay nagulat. Lahat kami napatingin kay Dad na yumuko lamang. William, how can you do that to our kids? Daddy, bakit yung ginawa yun? Pumayag kayo sa gusto ng lalaking yan? Galit na sigaw ni Pen. I'm sorry, I had no choice. I'm so sorry. Bulong ni Dad. Sa pagkakataong iyon ay bigla na lamang tumayo si Noah. So, can I have the payment now? Noah, pwede bang pag-usapan na lang natin to? Nagbago ng isip ko. Wala na akong pakialam kahit pa kunin mong kumpanya ko mula sa akin. Huwag mo lang kunin ang anak ko mula sa akin. Pagmamakaawa ni Daddy sa kanya. Dapat maaga mo pa sinabi yan. Nagbagong isip ko ngayon. Hindi ko kailangan ng pera mo dahil meron ako niyan. Gusto kong anak mong babae. Noah, I'll get that woman beside you. Aniya habang nakatingin sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Sigaw ko na makita ko naglalakad palapit sa akin si Noah. Napataas siya ng kilay sa akin. You have no choice baby. Ang tanga mong ama ay may utang sa akin at inalok ka bilang collateral. Tumingin ako kay Dad. Dad, please, ayoko sumama sa lalaking yan. Kiana, Noah, can we just talk about this again? Can we? Sinusubukan mo ba lokohin ako? Nagkaroon na tayo ng kasunduan at ngayon sinasabi mo na dapat nating pag-usapan ulit? Galit na sigaw ni Noah. Ang napakalakas niyang boses ay nadinig sa buong restaurant. Sorry, nagbago ng isip ko. Ayoko ibigay ang anak ko. Lahat kami nagulat nang walang ano-ano bumunot si Noah ng baril saka tinuto kay Daddy. Alam mong galit ako sa mga taong sumisira sa pangako. Ngayon, pumili ka na lang. Ibibigay mo ba sa akin ang babaeng yon o buburahin kong kalokohang utak mo? Dad, honey, hindi, huwag please, sigaw ko. Sasama na ako sa'yo. Sasama na ako basta huwag mong babarilin ang dad ko. Lumingin naman siya sa akin saka ngumisi. Are you sure, Kiana? Umiyak na si Pen. Sasama na ako sa'yo. Kaya ibaba mo na yung baril mo. Fine. Ani ni Noah saka muling tinagong baril niya. Kagad na tumakbo sina Tita Patricia at mga kapatid ko palapit kay Daddy. Let's go now. Sabi ni Noah saka ako hinawakan sa kamay. Hihilahin niya na sana ako paalis doon pero pinigilan ko siya. Pwede bang kunin ko na muna yung mga gamit ko mula sa bahay namin? Pwede bang doon ako matulog at makasama ko sila kahit nasa huling pagkakataon? Tanong ko na siya nagpakunot ng noon niya. What? Please, sasama na ako sa'yo bukas. Pangako. And why should I believe you? Tanong niya. Dapat mo kong paniwalaan dahil nagsasabi ako ng totoo. Wala akong balak na tumakas. Gusto ko lang na makasama mo lang sila kahit sa huling pagkakataon. Please? Pagmamakaawa ko sa kanya habang patuloy sa pagtulo ang mga luha sa pisngi.
Sandali siyang tumitig sa akin bago tumalikod at nagsimulang maglakad paalis. Susunduin kita bukas na umaga. Siguraduhin mo lang na makikita kita doon o papatayin ko ang tatay mo. Kahit nasubukan mo tumakas, meron akong mga taong hahanapin ka. Promise, patayin mo ako kapag nagawa ko magsinungaling. Let's go, sabi na lamang niya sa mga tauhan niya. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang makita kong tuluyan na silang nakalabas ng restaurant. Kiana, sure ka na ba talaga sasama ka sa killer na yun? Tanong ni Pen sa akin habang nasa loob kami ng kwarto ko. Inihahanda ko na kasi mga damit na dadalhin ko sa pag-alis. Malungkot akong tumingin sa kanya. Wala naman akong choice, Pen. Halata naman kayang gawin ng lalaki niya ng lahat ng sinasabi niya. Isa siyang mafia boss. Hindi natin siya kayang labanan. Kasalanan ni Dad ang lahat ng ito. Kung hindi lang siya pumayag sa sinabi ng lalaking yun, hindi mangyayari to sa'yo. Pen, huwag mo sisihin si Daddy. Sigurado naman akong ginawa niya rin yun para sa atin. Wala na rin siyang choice. Talaga? Kaya ba nagawa ka niyang gawing collateral sa mga utang niya? Kiana, hindi mo kilalang lalaking yun. Paano kung may gawin siyang masama sa'yo? Paano kung patayin ka niya? Umiling-iling ako. Hindi ko hayaang mangyari yun, Pen. Hindi niya ako magagawang patayin. Gaano ka nakakasigurado? Hindi mo nga kilalang lalaking yun. Basta, at kung susubukan niya mang gawan ako ng masama, sisiguraduhin ko matitikman yung super kick ko. Pagbibiro ko sa pag-aakalang mapapagaan yon sa loob ni Pen. Pero hindi na walang lungkot sa mukha niya, lumapit ako sa kanya saka siya niyakap. Magiging maayos din ang lahat, Pen. Huwag ka na mag-alala sa akin, kaya ko naman ang sarili ko eh. At saka bukod pa doon, pwede mo naman akong bisitahin o kaya naman bisitahin ko kayo dito paminsan-minsan. Tapos makikinig tayo sa mga bago mong kanta. I don't think papayagan ka pa niyang bumalik dito. Papayagan niya ako, Pen, magtiwala ka sa akin. Maya-may bigla na lamang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Kiana anak, gising ka pa ba? Opo Dad, kasama ko po si Pen. Kaagad na tumayo si Pen at lumabas ng kwarto nang pumasok si Dad. Dad, may gusto po ba kayong sabihin sa akin? Kiana, I'm sorry anak. Wala akong kwentang ama. Sana mapatawad mo pa ako. Hindi mo ako kailangan patawarin. Kasalanan ko lahat ng ito. Hindi na dapat ako nakipagkasundo pa kay Noah. Kasalanan kong lahat ng ito. Patawarin mo ko anak. Niyakap ko siya. Hindi Dad, naintindihan kita. Hindi mo naman po kasalanan ng lahat. Alam kong wala lang talaga kayong choice. Ayaw ko rin naman po masaktan kayo. Dapat hinayaan ko na lamang siyang patayin ako. Dapat binigay ko na lang sa kanyang lahat. Humiwalay si Daddy sa akin sa hinawakan ako sa magkabilang pisngi. You really are the best daughter I could ever have. Gaya ng mama mo, napakabuti mo. Hindi ko alam kung ano pang mukhang ihaharap ko sa kanya. I'm so sorry, Kiana. Huwag kang mag-alala, Daddy. Hindi naman po ako galit sa inyo. Nagsimulang magunahan ng luha sa pag-agos sa pisngi ko. Gusto ko lang pong malaman niyo na mahal ko kayo. Hindi na ako parating nasa tabi niyo kaya please, alagaan niyo po sarili niyo, Daddy. Kailangan po kayo ni na Julia, Janice at Pen. Lahat po sila yung umaasa sa inyo. Anak niyo pa rin naman po ako kahit na hindi niyo po ako kasama, hindi ba? Oo naman anak, you will always be the best daughter I could ever wish for. Handa ng breakfast, kumain na tayong lahat. Bulalas ko nang matapos na ako maghain. Lahat naman sila nakaupo na sa harap ng hapagkainan pero walang kaimo-emosyon sa mga mukha. Bakit naman parang ang lungkot niyo? Sasama ka ba talaga sa lalaki yun, Kiana? Hindi ba pwedeng dito ka na lang? Malungkot na tanong ni Pen sa akin. Nababaliw ka na ba, Spencer? Gusto mong patayin tayo ng lalaking yun? Sabi naman ni Tita Patricia sa kanya. Huminga ako ng malalim. Tama si Tita Patricia, Pen. May impluwensyang lalaking yun. Sigurado akong gagawin niya talagang sinabi niya kung hindi tayo susunod. Ayaw ko may masaktan siya sa inyo. Oh, come on! Huwag ka na nga magpanggap pa dyan, Kiana. Alam naman naming lahat na tuwang-tuwa ka na piliin ka niya. Napakahad at napakagwapo ng lalaking yun. Sino namang hindi ko gusto yung sumama sa kanya? Biglang hirit ni Julia habang masamang nakatingin sa akin. Tama siya. Sigurado ako napakasaya mo ngayon dahil hindi mo na kailangan pa kami ipagluto, ipaglabat, maglinis ng bahay. Dagdag naman ni Janice. Hindi totoo yan, Janice at Julia. Hindi ko kailanman gugustuhin sumama sa lalaking yun. Wala lang talaga akong choice. Umirap sa akin si Julia. Umaming ka na lang kasi. Hindi mo naman kami maloloko sa painosente mo. Kunwari ka pang walang pakialam sa mga hot at gwapong lalaki. Pero totoo, malandi ka talaga. Pwede ba?
Tigilan niyo ng pagiging insecure niyo kay Kiana. Kukunin na siya ng masamang lalaki na yun, okay? Pwede siyang mapatay, ma-rape. Halata namang halang ang kaluluwa ng lalaking yun, kaya hindi imposibleng saktan niya si Kiana. Pero anong ginagawa niyo? Nagagalit pa kayo sa kanya dahil feeling niyo na lamangan na naman niya kayo? Ganyan ba kayo katangat kay insecure? Galit na sigaw ni Pen kaya naman kaagad ko siyang hinawakan sa braso upang patigilin pero inalis niya rin iyon saka tumingin sa akin. Kasalanan tong lahat ni Dad. Paano mo nagawang ibenta ang sarili mo, anak? Spencer, don't talk like that to your father, sigaw ni Tita Pat. Tama na, tumigil na kayo sa pag-aaway sa harap ng pagkain. Huling araw na ni Kiana rito kaya bakit hindi na lang kayo magpasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa inyo? Sigaw ni Daddy. Alam kong kasalanan ko to, okay? Pero ano bang magagawa ko? Wala naman tayong magagawa eh. Hindi natin pwede basta nalang hayaan ng lalaking yun na nakawin ng kumpanya mula sa atin. Napayuko siya. Hindi ko ginusto tong mangyari, okay? Huwag kang mag-alala, Kiana. Kapag nabayaran ko ng utang ko sa kanya, babawiin kita. Pangako. Kagad kong inabot ang kamay niya. Aasahan ko pong pangako niyo, Daddy. I am really sorry, Kiana. Matapos namin mag-almusal, sinimulan ko ng muling ayusin ang mga gamit ko. Patuloy sa pagtulong luha ko mula sa mga mata ko habang naghahanda sa pag-alis. Nilibot ko muna ang paningin ko sa kwarto at inalalang pag-stay ko sa bahay na to sa matagal na panahon. Marami na ako nabuong alaala sa kwartong ito, sa mga taong nandito at sa bahay na ito. Hindi pa rin ako makapaniwalang darating ang araw na kakailanganin kong umalis kahit pa buong buhay ko'y nandito ako. Miss Kiana, kaagad kong pinunasan ng luha mula sa aking mga mata nang marinig ko may kumatok sa pinto. Inayos ko sarili ko sa kanilagay ang lahat ng mga damit ko sa malata. Bago tumayot binuksan ang pinto. Laking gulat ko na makita ko mga kasambahay namin na nakatayo sa may pintuan habang umiiyak. Anong ginagawa niyo dito? Miss Kiana, alam na po namin ang nangyari. Iiwan niyo na po kami, hindi ba? Tanong ni Nicole, ang pinakabatang kasambahay at ang pinaka-close ko din. Iniwas kong tingin ko mula sa kanila upang maitago ang luhang kanina ko pa pinipigilang pumatak. Kailangan ko na munang umalis sa ngayon, pero huwag kayong mag-alala, babalik din naman ako kapag naging maayos ng lahat. Pangako, babalik ako at bibisitahin ko rin kayo ng madalas dito. Miss Kiana, sobra ka po talaga naming mamimiss. Umiiyak ang isa pa sa kanilang si Jinky. Pinunasan kong luha mula sa mga mata niya saka ko siya niyakap ng mahigpit. Mamimiss ko rin kayong lahat. Napakalapit ng loob ko sa mga kasambahay dito sa bahay namin. Mas madalas ko pa silang makasama kaysa sa mga kapatid ko, kaya naman sobra talaga silang mahalaga para sa akin. Alagaan po ninyong sarili niyo, Miss Kiana. Pangako, aalagaan ko sarili ko ng mabuti. Alagaan niyo rin ang sarili niyo, okay? At saka alagaan niyo rin sila, lalo na si Pen at si Dad. Wala na ako dito kaya hindi ko na sila maaalagaan, kaya please, gawin niyo yun para sa akin. Tumango silang lahat. Opo, Miss Kiana, aalagaan po namin sila para sa inyo. Salamat. Muli naming niyakap ang isa't isa saka nag-iiyakan bago sila tuluyang tinawag ni Tita Patricia. Kiana, Dad, naglakad siya palapit sa akin saka ako niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ko, Kiana. Dad, sinabi ko na po sa inyong ayos lang ako. Basta po alagaan niyo yung sarili niyo. Ayos lang po ako. Kiana, anak ko, I love you so much, Dad. Hoy, Kiana, nandito na yung lalaki. Bigla na lamang sabi ni Tita Patricia dahilan upang humiwalay kami ni Dad mula sa isa't isa. Muli akong tumingin kay Daddy. Aalis na po ako, Daddy. Alagaan mo po sarili mo. Kiana, kukunin kita mula sa kanya. Hintayin mo lang ako ha, okay? Tumango ako habang pinipigil ang sarili ko sa pag-iyak. Tumayo ako saka naglakad palabas ng kwarto ko, bitbit ang mga gamit ko. Saktong paglabas ko ng bahay. Nakita kong grupo ng mga lalaki nakasuot ng black suit na nakahilera sa may pintuan habang nakatingin sa akin. Dalawa sa kanila ay naglakad palapit saka kinuha ang bag ko. Sumakay na po kayo sa kotse, Miss Kiana. Naghihintay na po si boss mula sa loob. Okay. Sasakay na sana ako sa kotse nang bigla ko na lang narinig ang boses ni Pen. Kiana, sandali! Pen! Tumakbo siya palapit sa akin saka naman niyakap ang isa't isa. Mamimiss kita, Kiana. Mamimiss din kita, Pen. Alagaan mo sarili mo, okay? Bibisitahin kita dito ng madalas.
Kukunin kita mula sa lalaki yun, Kiana. Babawiin kita mula sa kanya. Pangako, hintayin mo lang ako. Bahagya akong lumayo sa kanya saka siya hinalikan sa noo. Ikaw ang pinakamabutit the best na kapatid para sa akin. Ikaw lang nagtrato sa akin bilang parte ng pamilya niyo. Mamimiss kita, Pen. Ako rin, Kiana. What the heck are you still doing there? Can you stop that drama and get inside this car? Bigla na lamang sumigaw ang lalaki mula sa loob ng sasakyan. Get inside now, woman. Muli ko nilingon si Pen. Goodbye, Pen. Hindi ko maiwasang mapanganga nang makababa ako mula sa limousine. Kaagad ko nakitang isang napakalaking mansyon. Actually, palasyo na nga yata ang tawag dahil sa sobrang laki. Malaki naman ang bahay namin pero grabing laki ng isang ito. Stop standing there and follow me inside. Bigla na lamang sabi sa akin ng mafia boss saka siya naglakad papasok ng mansyon. Nang makapasok na kami sa loob ng mansyong ito ay kaagad na sumalubong sa amin ang nakalinyang mga maid at butler. Lahat sila'y nakayuko na wari, nagbibigay galang sa mafia boss na kasama ko. Mercedes. Bigla na lamang siyang tumawag ng pangalan at isa sa mga maid ang nagangat ng tingin saka naglakad papalapit sa kanya. Sir, bring Kiana to her room and also give her a change of clothes. Tumango naman ang babae. Opo, sir. Go with her. Baling niya bigla sa akin. Okay. Tugon ko nang hindi tumitingin sa kanya. Matapos nun ay nagpatuloy na siya sa pag-akyat sa itaas na bahagi ng mansyon habang ang mga lalaki naman kanina niya pa kasama ay nakasunod pa rin sa kanya. Ano naman kayong gagawin nila sa taas? Miss Kiana, sumunod po kayo sa akin. Sabi sa akin ni Mercedes habang may matamis ng ngiti sa mga labi. Okay. Sinundan ko na lamang siya hanggang sa makarating na kami sa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Binuksan niya pang pinto para sa akin. Nang makapasok kami doon, kung nakitang isang napakalaking kwarto na may color pastel wallpaper at carpeted floor. May isang malaking crystal chandelier din sa may bandang gitna na siyang mas lalo pang nagpaganda sa kwarto. Miss Kiana, magmula po ngayon ito na po yung magiging kwarto niyo. Ang bathroom po'y nasa bandang kanan habang ang walk-in closet niyo po naman ay nasa may bandang kaliwa katabi ng balcony. Salamat. Ano nga ulit ang pangalan mo? Mercedes, Miss Kiana. Nakangiti niyang tugon sa akin. Doon ko lamang napansin ang dalawang maliliit na dimple sa tuwing umingiti siya. Nice meeting you, Mercedes. Ako naman si Kiana. Masaya kong bati sa kanya sa kanilahadang kamay ko. Tumango-tango naman siya sa kainabot ng kamay ko. Natutuwa rin po ako makilala kayo, Miss Kiana. By the way, kailangan niyo na pong maligot magpalit ng damit niyo. Inihahanda na rin po ng iba pang mga katulong ang dinner sa may dining room. At syempre, pinakaayaw po kasi ni Sir Noah ang nalilate. Naintindihan ko. Sige, maliligo na ako. See you, Mercedes. See you later, Miss Kiana. Nang makaalis na sa Mercedes ay kagad akong bumuntong hiningat na upo sa gilid ng kama. Higit na mas malaking kwarto kong ito kaysa sa kwarto ko sa bahay namin. Pero mas komportable naman ako doon. Hindi ko nga alam kung makakatulog ba ako ng maayos sa kwarto na to. Wala rin akong idea kung anong balak sa akin gawin ng mafia boss na yon. Natatakot ako. Sobra ako natatakot. Pero wala naman akong magagawa eh. Kinuha kong picture frame ni Mommy mula sa bag ko at saka ko yun nilagay sa may side table. Mommy, please, bantayan niyo po ako. Hindi ko po alam ang naghihintay sa akin dito. Pero sana maging maayos lang sila daddy at mga kapatid ko. Magpapakatatag ako, Mommy. Alam kong mahirap, pero lalakasan ko pong loob ko. I'm sorry, I'm late. Halos pabulong kong sabi na makarating na ako sa dining room kung saan ako po ng mafia boss habang magkakrus sa mga braso at nakatingin sa akin. Take your seat and let's eat. Walang kaimo-emosyon niyang sabi. Napakahaba ng lamesa na akalain mo may fiesta. Napapaisip tuloy ako kung ganito kaya talaga karaming pagkain ang inihahanda nila sa araw-araw. Simula ngayon, titira ka na sa mansyon na ito kasama ko. Magagawa mong kahit anong gusto mo. Gumala, mamili ng kahit ano. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Nag-aaral pa ako. Saka meron din akong part-time job. Then quit your job. Mabilis niyang tugon. Napatingin ako sa kanya habang nakakunot ang noo. Hindi ako aalis sa trabaho ko. Wala kang karapatang sigawan ako, babae. Matalim ang pagkakatingin niya sa akin. Sorry, pero please, hayaan mo ko magtrabaho. Yun na lang nakakapagpasaya sa akin. Hayaan mo ako magtrabaho. Pangako tutulong din naman ako sa mga maid dito sa mansion mo eh. Pagmamakaawa ko pa. Call me Noah.
Bigla niyang sabi. Ha? Binaba niyang mga kubyerto saka tumingin sa akin. Call me Noah from now on. Fine. I let you work but after that, dito ko na umuwi diretso. Magtatalaga ako ng 2 bodyguard na magbabantay sa'yo. Naiintindihan ko. Salamat. At kung hindi pa rin malinaw sa'yo, hindi kita dinala dito para lang mabuhay ka ng dati. Kapag naging asawa na kita, magiging pag-aari na kita. Kailangan mo manatili sa tabi ko't sundin ang lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Ano? Papakasalan kita? That's right, you'll be my wife. At wala kang may rereklamo dahil kasalanan lahat ito ng tatay mo. Kung ayaw mo pakasalan ako, hayaan mo na lang akong patayin ng tatay mo. Casual niyang sabi. Nalaki ang mga mata ko. Hindi, wag mong gawin yan. Susundin ko lahat ng sasabihin mo basta ipangako mo lang sa akin na hindi mo sasaktan ang pamilya ko. Sure, hindi ko sila papatayin. Basta sumunod ka sa utos ko. Promise, susundin ko lahat. That's my girl. Tugon niya saka siya tumayo. Nga pala, bukas na palang kasal natin. May mga darating dito para ayusan at bihisan ka. Siguraduhin mong uuwi ka ng maaga. Bukas? Pero that's an order. Aniya bago tuluyang naglakad paalis. Noong gabing iyon ay umiyak lang ako ng umiyak sa loob ng kwarto ko. Bukas ng kasal ko at hindi ko alam ang mangyayari pagkatapos nun. Ang sabi niya pa'y kailangan kong sundin ang lahat ng utos niya kung hindi papatayin niya sina Daddy. Anong kapalaran kaya ang kakaharapin ni Kiana ngayong ikakasal na siya sa lalaking hindi niya gusto? Magawa kaya niyang mabago ng pag-ibig ang ugaling meron si Noah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.